Alamin ang kwento ng ilang residente ng Lian, Batangas kung paano nabago ng negosyong pagbabalsa ang kani-kanilang buhay. Nagpapatrol si Val Balita. Nangangahulugan ng kita para sa mga magbabalsa sa Matabungkay, Lian, Batangas ang mainit na panahon. Mas dumarami raw kasi ang mga turista na nagbabakasyon na gustong subukan ng kanilang floating cottage. Isa si Mang Rolando sa may pinauupahang balsa sa lugar. Sa hanap buhay na ito, napagtapos niya ang 3 anak sa kolehiyo. Ito kinikita namin sa resort. Nakatulong po sa pagpapaaral ng mga anak. Medyo napaayos namin ng bahay namin. Na dati kubulak po siya. Nangyayari lang po sa kawayan. Inaabot ng 1 hanggang 2 linggo bago mabuo ang isang floating cottage. Hindi madali ang paggawa dahil madalas nagkukulang sila sa materyales. Kailangan patuyuin ang mga kawayan bago mapagdikit-dikit para maging upuan, lamesa at sahig. Ay itong balsa, malaking bagay po ito. Dito po nagkakaroon sila ng halos araw-araw na kita sa balsa. At yun na rin ang kinabubuhay nila. Si Mang Edgar na 20 taon nang nagbabalsa, nakapagpagawa na ng 3 bamboo float mula sa kita niya sa negosyo. Yun nga lang, may mga pagkakataon na problemado rin sila. Kalamidad natin, yung bagyo natin, hindi natin pwedeng, minsan talagang sira yung balsa namin, total erect. Papalitan na lang namin, panibagong naman, yan ang mahigpit namin kalaban dito. Para sa mga residente, sikreto ng kanilang hanap buhay ang tamang diskarte. Samahan lang din daw ito ng sipag at tiyaga para magtagumpay. Val Balita, ABS-CBN News. Susunod, nagagandahang balsa ibinida sa Balsa Festival ng Lian, Batangas. Ang mga eksena silipin sa pagbabalik ng TV Patrol, Southern Tagalog. Makulay na ipinagdiwang sa Matabungkay, Lian, Batangas ang kanyang taunang Balsa Festival. Pagbabalsa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga residente. Piliin ang Pilipinas, piliin ang Lian, Batangas. Lumutang ang ganda at kulay ng mga bamboo float sa karagatan ng Barangay Matabungkay, Lian, Batangas noong Sabado. Sabay-sabay ipinalaot ang 25 balsa sa pagdiriwang ng ika-10 taon ng Balsa Festival. Pinintahan ng sari-saring disenyo ang mga ito. We also encourage other places, especially the nearby coastal areas. Kasi I don't think it will be possible to other beaches kasi nga sabi ko nga, merong beaches na loose ang sand. So we are very blessed na ang aming sand ay pwede for anchoring of the balsas. Sa beach parade, bida ang mga makukulay na damit mula sa mga patapong gamit. Hataw sa sayaw ang ilan sa ilalim ng init. Pagpupugay ang Balsa Festival ng Barangay Matabungkay dito sa Lian, Batangas sa kanilang patron na si San Juan Bautista. Simbolo rin ito ng pangangalaga at pagmamalasakit ng mga residente sa kalikasan. Inabangan din ang karera ng mga balsa. Enjoy ang mga turista at balikbayan. Iba ngayon kasi mas level up ngayon kaysa last year. Yeah. Ngayon miss gusto kasi ngayon lang ako nakapanood din ng personal. Naku, the best. Talagang napakaganda ng parada na to. Ito lang yung first time kong nakita na paradang maganda. Layo ng pagdiriwang na kilalanin ang pagbabalsa bilang kabuhayan ng mga residente na may malaking ambag sa pagpapalakas ng turismo. Patok ang floating cottage sa mga turista. Pwede itong rentahan ng 2 hanggang 3,000 piso. Siyempre, one way of promoting the area, no? And siyempre, kung kuari ka ng balsa, magkakaroon ng bonding yung magkakasama. Higit 150 balsa meron sa dagat ng Matabungkay, kaya't plano ng Resort Association na isali ito sa Guinness World Records na may pinakamahabang hilera ng bamboo float sa dagat. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagpapatrol sa Southern Tagalog. Maraming salamat at magandang gabi. Kapamilya, may na-miss ba kayong episode ng TV Patrol Southern Tagalog? Pwede nyo itong balikan. Maglagon lang sa i1tv.com.ph.